Saballa, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Dahil Opo, nabanggit mo yung clarificatory. Saan po ba ito? Pwede ba siyang huli after na mag-declare na sufficient in form, in substance? Nag-declare na sila sa mismong komite, or dapat mauna itong clarificatory bago sila mag-decide kung sufficient in form, substance, or yun nga, attorney? as a general rule, tama ka. Pero kung ibase natin sa Rule 3 Section 7 ng House Rules, possibly, okay, may basihanan yon doon sa Rule 3 Section 7 nila that a hearing may be conducted. But, again, based on the complaint. Okay? Hindi yung sila na ang mga ngalap ng mga ebidensya para mapalakas ang complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition na yun. Kasi nga po, ang basihanan dyan, naka-find na pala kayo ng sufficiency in form at saka sufficiency in substance. Ang i-clarify ninyo yung mga nakasaad lamang doon sa complaint. Ang sinasabi nila, doon sa complaint ni Attorney Cabrera, doon sa fourth complaint, ang nakasaad kasi doon, and they may, pwede natin busisiin yung kanyang mga ITRs, mga SALN, no? Para ma-prove natin itong complaint na ito. Pupwede ba yun? Hindi po pwede yun. Shotgun allegation yun. Hindi po pwede. So, ang ibig sabihin nun, ginagawa mo na ngayon ang Committee on Justice na magiging investigator mo, na magiging evidence gatherer mo para mapalakas mo yung complaint. Hindi po pwede yun. Fishing expedition yun. You have to state with specificity at the very least so that you can come up with an allegation with containing ultimate facts which would indicate, no, that you have charged the offense of graft and corruption, culpable violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, and such. Kasi kung hindi mo magawa yan, ang duty ng Committee on Justice is to dismiss the complaint. Opo. Bilang piskal, yung mga pahayag na parang meron na silang desisyon, meron na silang conclusion, pwede po ba yun? Tapos sasabihin nilang may due process, pero pakikinggan mo yung kanilang intro, mga dalawang intro, meron ng mga penal na desisyon, tapos sasabihin na kung mali ang mga inaakusa laban sa iyo, dapat humarap ka. Pero, di ba, sa regular na piskal, hindi naman po ata ganyan po ang nangyayari po, attorney, na parang magbibigay ng komento agad yung piskal. Makikinig lang siya kung anong ilalatag na ebidensya, mga argumento noong naghahain ng reklamo, tsaka ano yung reply ng inirereklamo, attorney. Oo nga, yun sana. Ang nangyayari kasi dito, yung nag-endorse pa ang mga pinakamaingay. No? Like for example, isasabi na, timing na nadala ko pala ito. Ito yung third impeachment complaint. Opo, opo. Okay. Sana ang pinatawag nila dito, itong mga nag-file. Ito si Reverend Father Joel Saballa, Reverend Father Joselito Sarabia. Biruin mo kung basahin mo itong complaint na ito, magtataka ka. Bakit? Kasi the complaint should be based on personal knowledge. Pero yung mga allegation nila dito, sasabihin mo paragraph 21. Prior to her election, VP Sara served as the mayor of Davao City from 2010 to 2013, 2016 to 2019, and 2019 to 2022. As mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Is this a declaration of ultimate facts? No, this is a matter of opinion. And this is even a baseless opinion, knowing the fact that Father Joel Saballa is actually based in the Diocese of Novaliches. Ito sana ang pinatawag nila. Kasi ito ang naggawa ng complaint. Siya nagreklamo.
Tao siya ang nagreklamo. If you are an unbiased, no, unbiased Committee on Justice, ipatawag mo ito si Father Sabalya. Sasabihin mo, ito yung clarificatory questioning ha. Father Sabalya, you mentioned in paragraph 21 of your complaint that as mayor, she mimicked her father's despotic, arbitrary methods and ruled the bailiwick of Davao City with an iron fist. Father Sabalya, in your complaint, you did not attach any evidence in your complaint. What made you say that she ruled Davao City with an iron fist? Yun ang mga clarificatory question. Dahil ito pa, paragraph 22, sabi dito, when she took over the office of the Vice President o VP, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Imagine that, in an impeachment complaint. Kung ikaw ay tarong, kung ikaw ay tamang-tama, unbiased, and competent hearing officer, sasabihin mo dito, i-clarify, patawag mo siya dito sa hearing. Father Sabalya, you said that when she took over the office of Vice President, VP Sara was unsatisfied with the budget given to her. Can you please tell me, were you working in the office of the Vice President? Oh, di ba? Paano niya masabi ito? Pari siya sa Novaliches. How did you know that she was unsatisfied with the budget given to her? Yan ang mga clarificatory question. May basis doon sa complaint. Hindi yung ipapatawag yung mga tao na wala naman, hindi naman nakasaad doon sa kanyang complaint. Kaya nga sinasabi namin, fishing expedition yung ginagawa nila. Attorney. Yun, kasi hindi na nakasaad sa complaint, yun pang tinatanong. Yun totoo na na-mention dito si yung kanilang star witness na preso preso ngayon. Anong pangalan ng star witness nila? Madriaga. Totoo na naka-mention dito. Sana tinanong ito si Sabalya, Father Sabalya, inattach mo itong affidavit dito ni itong tao na ito. Anong pangalan nito, Father Sabalya? Paano kayo nagkakilala? Yun ang mga tanong. Paano kayo nagkakilala? Bakit ka nag-attach ng affidavit? Sinong nagbigay sa iyo ng affidavit nitong tao na ito? Kasi pare ka naman eh. Bakit ka may affidavit na ganito? Oo, yun ang mga tanong. Oo. Paano mo siya nakilala? Paano ito nabigay itong affidavit sa iyo? Kasi in-include mo ito, so parang may personal knowledge ka nito. Matagal mo na ba siyang kakilala? Yun ang mga tanong. Ang nangyari, yung affidavit nitong tao na ito, hindi ko siya gustong pangalanan kasi baka sisikat siya lalo. Wala namang kabuluhan yung mga testimonya niya. Ang ginawa pa, hindi doon sa original affidavit niya na naka-attach. Ang tinanong, yung supplemental affidavit na hindi man lang binigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara at hindi man lang yun na-explain dito sa impeachment complaint. Paano ka makatanong doon on clarificatory question? Anong i-clarify mo na hindi nga alam ng respondent yung supplemental affidavit niya? Kaya nga, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction yun. Ang tawag namin yun, kabalbalad yun. It has no basis under the law whatsoever. It violates the basic dictates of fairness and due process. Opo. Yung mga nag-refer po ba ng mga kongresista, sila ba ay may pwedeng mangalap ng ebidensya or still or ano bang role nila maliban sa pag-refer? Supposedly, kung wala lang sana talaga yung objective lang ba,